Welcome to ChikaPod, live every Fridays at 8 p.m. Hey Chika Besties! It's me, your Chika Bestie Clarissa, and welcome to our Chika Pod, where the ultimate hangout of college students. Here, we will talk about the real experiences, struggles, and triumphs of being a college students. Join us as we dish out candid conversations, share personal stories, and offer practical tips on navigating the roller coaster ride of academia. So grab your headphones and get ready sa new chika about the student's life. And for today's chika, pag-uusapan natin ang life ng isang college students. So, ito na nga, nagtanong ako sa mga IG followers ko ng mga questions about sa college life. And para samahan ako sa chikahan, tatawagin ko ang aking mga chika besties for today. Please welcome Bestie Bea, Tel, Kate, Janine. Hi guys! Hello mga chikapad. Hello guys! So, mag-hi naman tayo sa ating mga chika besties for today. Hi mga chika besties. Hi mga chika besties! Hi mga bestie. So, ready na ba kayo sa topic natin for today? Ready na. Go, go, Okay. go! So, start na natin. So, ang ating unang question na nabola sa tanong ng ating mga followers ay, kamusta ang pagiging isang third year college? Guys, so, uumpisahan ko na to. Tatawagin ko na lang kayo. So, for me, kamusta ang pagiging isang third year college? Roller coaster. Talaga. Kasi, masaya, malungkot, kakatakot, kaka-pressure, kakakaba, kaka-proud. Basta halo-halo na doon ang emotions. And talagang doon mo masasabi kung matibay ka talaga o hindi. 'Di ba? So, tanungin naman natin ang ating isang bestie na si Bestie Bea. Kamusta ka bilang college student? So yun, hello mga kachika besties. Honestly, kung iisipin simula first year to second year, ito yung pinakamahirap na level ng college for me. Kasi sobrang daming gawain. Patong-patong, tapos nagtitisis pa nga. Then sinabayan pa ng napakaraming personal problems. Pero kaya naman at palaging kinakaya kasi madalas mas masaya pa din. Nice. Totoo naman yon. So, ano namang masasabi mo doon, Bestie Tel, Cristel? Ako po, para sa akin, mahirap. Pero kinakaya ko kasi 42 ng buhay, wala naman akong magagawa. So, tatanggapin ko na lang. Tama nga naman. So, ano naman kayang masasabi mo, Bestie Kate? Hello mga ka-bestie. Para sa akin, parang ito yung nagmulat sa akin sa reality ng pagiging college. Kasi iba na ang experiences pagdating sa third year college. So, mahirap pero gumagapang para sa pangarap. Ayun. Yan, gusto ko yan, yung mga ginagapang na ganyan. Ano namang masasabi mo dito, Bestie Janine? Hello mga ka-bestie! For me, para siyang mix and match. Minsan masaya, minsan hindi ko na alam kung paano. Pero, ine-enjoy ko na lang para naman hindi ganun ka-stressful. Yan, ini-enjoy yung mga pagsubok. Tama naman. So, wala pa yata si ate. Suki ata si Bestie Janine ng Jollibee. Yes! Sana Medyo. all. So, wala pa yata ang ating bestie mommy na si Ate Kem.
So, ang gagawin muna natin ngayon, mag-proceed na lang tayo sa questions muna. So, ano ang mga challenges na na-encounter mo ngayong college? So, uunahan ko na naman. For me, ang mga challenges na na-encounter ko ay family, problems, tapos sa time management. Kasi sobrang daming ginagawa, ang dami mo pang iintindihin, hindi pa tapos yung isa, may dadagdag na naman na isa. Tapos, siguro sa yung personal problems, ganyan. Tapos ay, as in yung challenges talaga dun ay kung paano ka makakasurvive araw-araw, kung paano mo maiilaban, kung paano ka babangon sa umagang 4:00 ang gising. Tapos sobrang init sa classroom. Ganun challenges ba? Ay kayo, anong mga challenges ang kinaharap nyo sa buhay nyo? Bestie Bea? So yun, for me, unang-una ay yung financial problem at yung layo ng bahay ko sa school plus yung dami ng gawa natin sa school. Yun na yata yung mga challenges na pinakamahirap sa akin. Pero yun nga, laging kinakaya. Sabi nga ni Chika Bestie na si Kate, kinakaya at patuloy na lumalaban para sa pangarap. How Ikaw about naman. you? Tel? Ako po yung yung sakit about sa about sa physical health po. Kasi may time na hindi po talaga may iwasan kasi sobrang dami ng gawain. Tapos di mo matutuunan ng pansin ng sarili mo. Tsaka yung sobrang daming gawain na kahit may time management ka, minsan di mo pa din talaga kayang gawin lahat. Wow. Ang sa akin naman, ah, yung pressure na nabibigay bilang isang leader sa thesis at yung pagiging isang third year student, sobrang nakaka-pressure kasi malapit na tayong graduate pero ang dami pa rin kailangang requirements na matupad. Ayun, sa inyo naman, Bestie Janine, ikaw. Ang sa akin, minsan financial problem o kaya naman personal problem. And yung minsan yung mga katamaran ko na hindi ko maiwasan talaga. Ayun. Hay nako, inborn na talaga yung katamada natin. Yes. True. True ka dyan, Okay lang yun. sis. I-think natin to. Yeah. So, ito. Naranasan mo na bang umiyak ngayong third year? Anong reason? So, mag-umpisa naman tayo ngayon kay Janine. Go, Janine. Oo, minsan kapag talaga sobrang daming gawain, tapos hindi mo na alam kung saan ka mag-uumpisa, parang iiyak na lang talaga. Parang yun na lang yung way ko, yun na lang yung naiisip ko na baka mawawala yung stress ko dahil hindi ko alam talaga kung saan mag-uumpisa. Ayun, ganon, ay, Ikaw naman, Bestie Tel. Ako po, yes. Ang reason ko po ay yung sunod-sunod na gawain, tapos yung mga walang tulog na gabi kasi sobrang dami ng gawain nga, tapos sumasabay pa yung thesis. Po, ma'am. Ako naman, nung time na gagawa ng chapter 1 ng introduction sa thesis, as in sobrang pressure kasi parang wala akong background kung paano ko sisimulan at sobrang hirap ako mag-compose ng mga introduction ng mga essay, ganun. Kaya sobrang iyak ko kasi nape-pressure ako na parang hindi ko kayang gawin. Pero at least naitawid ko. How about you naman, Bestie Bea? Ako naman po, iyak talaga ako sa gabi lagi dahil sa pressure. Tapos,
Sobrang dami ng problema sa ACADS at personal problem pero nasasamahan naman po ng dasal kaya palagi nakaka-survive. Yarn! Sana all mo daw, solid. So, ako naman, ako naman, um, naranasang umiyak, syempre. Talagang feeling ko lahat naman tayo, pati lahat naman siguro. Hindi lang lower year, higher year, lahat siguro nakakaramdam ng pressure. Pero kasi iba ngayon, sobrang daming ginagawa natin. Kala ko dati cloud chasing lang yung post sa Facebook na ano, na talagang kailangan ng dextrose kayong third year. Totoo pala. As in to the point na, True. 'di ba? Na walang tulog. Tapos kala ko dati basta na yung research niyan kasi syempre mga lower year, high school, ganyan. Tapos nung ikaw na, kailangan pala sobrang pulido, sobrang sobrang maayos. Kasi kasakit talaga pag na-re-reject ng ng advisor nyo. Kala ko nga Ganyan. magse-search lang sa Google eh. Diga, kala ko din, ganun lang. Tapos Iba talagang, pala. oo, maiiyak ka talaga. Grabe, chapter 4, interpretation. Siguro, common na problems natin ngayong third year is thesis at major contribution kung bakit tayo umiiyak. Aside from personal na mga challenges na sa buhay, idagdag mo ng family problem, talagang pag nagkasabay-sabay yun, para ka talagang pinagsakloban ng langit at lupa. Talagang tibayan na Yes. lamang talaga ng loob ngayon. Tsaka everyday is a challenge kung paano mo haharapin. And then, Pataasan ng fighting spirit. yes, at saka ng guardian angel sa likod kung ilang beses ka magpupuyat, kung kailan ka kukunin. Wag naman sana muna. So, ngayon, ang ating pang-apat na questions na nabunot, nabigay ng ating follower ay, anong nagbibigay motivation sa'yo para magpatuloy? Wow, a very good questions. A very good question, rather. Ikaw, Batel, anong motivation mo para magpatuloy? Ang ginagamit kong motivation as of now ay yung mindset ko na malapit na ako makatapos, malapit na ako makagraduate ng college. Tsaka yung goal ko mismo ang nagiging motivation ko kasi through the through that goal, may isip ko na ay malapit na ako matapos. Kapag ginawa ko ng mabuti ang gawain ko, wala na akong iisipin masyado. Pero ano pa lang to, wala pa to sa kalingkingan ng totoong buhay. Kaya, ayun, parang gagamitin ko na lang tong motivation para magpatuloy pa. Ay, ano Ikaw naman naman, kaya? Bestie, dyan. Oh yeah, Best Janine, anong masasabi mo? Ayun, ang aking motivation, syempre, unang-una dyan, pamilya ko. And sunod naman dyan, yung malapit na ngang graduate, iniisip ko na isang taon na lang, konting kambot na lang, gagraduate na ako, mararanasan ko na yung buhay na di ko pa nararanasan. Ganun laging iniisip ko. Parang yun yung nagbibigay sa akin ng motivation para magpatuloy sa aking buhay. Kayo naman, anong iyo, Bestie Bea? So yon, ako kasi lagi kong pinipicture out yung dream ko na maging successful para sa sarili ko at sa family ko. Through that, namamotivate talaga ako na magpatuloy kahit sobrang hirap na minsan. Yun nga, sa gabi iiyak lang at papahinga lang. Pag di na kaya at babangon ulit kapag nakaipon na ulit ng lakas or nakapag-charge na yung utak at katawan para sa pag. So ikaw naman, Ma'am Shikate. Okay, ayun mga bestie. Ang isa sa motivation ko syempre ay ang pamilya ko, and then palagi kong iniisip kung yung reason kung bakit ako nagsimula. Parang siya yung nagiging motivation ko na bakit ako nagsimula at bakit ako nagpapatuloy. Ayun, tas inisip ko lang na matutupad ko na ang childhood dream ko at
talagang maganda ang mabibigay sa aking future ng profession na pinasok ko. How about you, Bestie Clarissa? So, motivation. Talagang motivation. Parang wala na yata akong motivation. Hindi naman. Siguro ang motivation ko araw-araw ay one step at a time siguro. Makagawa ako ng isang bagay kada one step at makakatapos din, lilipas din 'to. Tsaka goal ko talaga makapagtapos at maging unang graduate sa pamilya namin. At syempre panganay, nasa iyo lahat ng pressure, nasa iyo lahat ng challenge. Kasi syempre, ikaw automatic breadwinner ka na. Kasi, sa family, wala na naman ang tatay. Kaya, ako na lang magiging katulong ng inay. At saka, itutuloy ko to kasi tinatawag na akong ma'am. Tinatawag na akong teacher. Tsaka pag pinapakilala ako, sinasabi na sa akin ng pamilya ko ay, ayan ay ma'am, ayan ay teacher. Syempre, wala akong choice. Go na, go na. Nakaka-motivate nga talaga yung kahit student pa Yes. tayo, tinatawag na tayong teacher. Oo, talaga. Kakatuwa naman din sa puso. Pag ganun. Parang nafe-feel mo na, ay, teacher na pala talaga ako. Kahit hindi pa. Malapit na. Oo, kahit araw-araw ko, minsan kinekwestiyon ng sarili ko, sapat na gatong natututunan ko ngayon. Parang, may skill na ako para magturo. Parang, syempre may doubt sa sarili mo, hindi yun mawawala eh. Kaya parang, deserve ko pang tawagin ng ma'am kasi ganito lang alam ko, ganyan lang, qualified na ba ako? Kaya ko ga? Yung parang ganun. Ang motivation na nga lang ay yung ganawang simpleng compliment na kagaling ni ma'am. Di kay nakakataba ng puso. Hindi lang sa akin, sa ating lahat, lalo na't ang ating tuturuan ay mga bulinggit na bata. Sa tunay, talagang sobrang nakaka-motivate yung mga ganun. Pati nakakatuwa rin ang mga bata, Oo. So, ito na nga, malapit nang matapos ang ating content for today. So, ang ating last question ay, bilang isang third-year college student, ano ang mai-advise mo sa mga upcoming college student? Okay. Sige, sa huli na ako. Okay, tawagin muna natin ang ating bestie na si Kate. Go. So, ayan, nauna na nga ako. Ano bang may advice ko sa mga upcoming college student? Una, kailangan matatag ka. Parang hindi pwedeng mag-give up ka agad sa konting challenges na naibigay sa'yo. At kailangan mo ng lakas ng loob. At dapat ang unang-una nyong iisipin is bakit ka nagsimula. Yun dapat yung maging isa sa motivation ng mga upcoming college student na ano bang reason mo ba't ka nagsimula? Bakit ka pumasok bilang isang college student? At palagi yung masasagot ng dream mo na kaya ka nagsimula kasi gusto mo ng makapagtapos, gusto mo ng magtrabaho ng pagiging isang teacher, yung mga ganun. At ayun, kailangan lang ng lakas ng loob at pagtitiwala kay Lord. Ayun, how about you, Bestie Janine? Ayun, ang may advice ko sa mga future colleges ay kailangan nyo talagang magpatuloy kapag nag-umpisa na kayo. Kasi hindi naman yan ibibigay sa inyo ni God kung hindi talaga para sa inyo. Kaya kapag naumpisahan na, wag papayag na titigil. Kailangan mo ipagpatuloy kahit gaano yan kahirap, gaano yan nakakaiyak. Kasi sa dulo at sa huli, mararanasan mo din ng saya. Kaya sa mga future dyan na
papasok ng college, galingan nyo, maging matatag kayo at magpatuloy hanggat kaya. At dapat nyong kayanin kasi wala kayong choice. Ayun, ano naman ang masasabi mo, Bestie Crystal? Ako, ang may advice ko sa mga upcoming college students ay magkaroon ng time management. Kasi mas madali mong magagawa ang mga bagay-bagay kapag may plan ka. And also, finding the right circle of friends will help you a lot. Kasi there are times na mapipil mo na down ka and they will serve as your motivation para magpatuloy. Ikaw naman, Bestie Bea, anong masasabi mo para sa mga upcoming college students? So, para sa mga chika besties natin dyan na magka-college, ang ma-advise ko lang ay kayanin palagi kahit sobrang bigat na. Kasi, yun nga, lahat naman ng challenges o stress na mararanasan nila ay may magandang bunga sa bandang huli. Ikaw naman, chika bestie, So, yun na nga. Sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, na magiging college student na magka-college na. So, ang mapapayo ko lang ay kagaya ng sabi ng mga bestie natin dyan, tatatagan ng loob. Hindi basta-basta ang college. Siyempre, wag kakalimutang mag-enjoy. Kasi siyempre, masarap mag-aral habang nag-i-enjoy. And talagang, kung iiyak ka man, umiyak ka lang. Pero wag kang susuko, bangon ulit. And maraming challenge at, pagsubok na dadating. All you have to do is face it. Hindi mo kailangan takbuhan kasi parte ng buhay ang mga pagsubok. At wala ka namang magagawa kasi buhay yan eh. Hindi ka naman nasa top agad. Kailangan ay, sabi nga nila, hindi ka magtatanggumpay kung hindi ka mahihirapan. Kaya, go lang, kaya yan. First year ka lang, mamaya hindi mo mamalaya, nasa fourth year ka na. So, yun lang. Sana nag-enjoy po tayong lahat. Nag-enjoy ba kayo mga bestie? Ay, naku, bestie, sobrang nakaka-motivate Yes. ang pagsali dito sa podcast mo. Yeah. Happy naman ako. At sana po nag-enjoy ang ating listeners for today. And may masasabi pa ba kayo mga bestie? May dadagdag pa ba kayo? Ayun, sa mga listeners natin dyan, sa mga chika bestie natin, sana madami kayong nakuhang informations at motivation sa aming mga guests at as well as sa ating host na si Bestie Clarissa. Kaya guys, meron pa kayong masasabi bago natin i-end ang ating podcast? Ayun. Sa mga Mukhang magka-college na yan, speechless na mga kabestie natin. Yeah. Go sis. ako po, kung magka-college kayo, magkaroon agad kayo ng crush, Charis. I-motivate mo agad ang sarili ninyo. Kasi mahirap man, pero ito yung life talaga. This will make you realize na stepping stone para magtagumpay sa buhay. Yes, I agree. Yan. Ang sasabi ko naman sa mga listeners natin dyan, maging matatag lang kayo kahit anong oras o kahit nasan man kayo. Yep. Ayan. Ako naman, para sa mga... So, para sa mga katulad natin na third year college dyan na sobrang busy sa paggawa ng thesis, huwag kalimutan lagi uminom ng tubig. Yun. Kasi sobrang init ng panahon ngayon. Yes. Stay hydrated. Tama. So, ayun. Ako lang gusto kong mag-thank you ulit sa pagkuhang guest. Isang guest sa akin kay Bestie Clarissa. Thank you.
Welcome sis, thank you din sa inyo mga bestie ko at sana'y maulit natin to. At saka isa pa nga palang reminder sa mga upcoming college student at hindi lang upcoming college students, sa mga magti-teacher kagaya natin, talagang ang number one ay pasensya. Pasensya sa lahat. Talaga. Patience is the key. Feeling ko, hindi communication. Tunay yan. True. 'Di ba? Pasensya sa mga nangyayari sa paligid, sa lahat-lahat na. Oh, so yun na nga. Matatapos na ang ating podcast. Gusto ko lang magpasalamat sa ating mga guests for today, sa ating mga listeners na pang kanilang mga headphones at earphones sa kanilang mga tenga. So, thank you at sana marami kayong natutunan sa amin. Ipapakilala ko ulit ang aking mga bestie, si Bestie Bea Bernadette, si Bestie Cristel, si Bestie Kate, si Bestie Janine, at ang ating mommy bestie na si Ate Kem. So, sa susunod ulit guys, samahan niyo ulit ako sa ating panibagong chika. Personal man yan or school. And sana ay marami kayong natutunan. Until we meet again, besties. Bye! Bye, besties! Bye-bye! Bye, bestie! Bye-bye.